Nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. We sing, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, we declare, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. For your presence, for your presence, for your presence. Long to be in your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become
Good morning mga minamahal na mga kapatid. It's Thursday, 21 of May, the year of the Lord 2020. At ito uli ang ating morning devotionals. Alam ko po na maaga kayong nag-aantabay, naghihintay ng inyong kamanggagawa ay sumahimpapawid para dalhin muli ang biyaya ng salita ng Diyos na siyang pinagkukunan natin ng kalakasan sa pang-araw-araw nating espiritual na pagsunod sa Diyos. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, muli sa araw na ito, kami ay nagpapasalamat sa napakadaming mga biyaya na ibinibigay mo sa amin. Ang biyaya na muli kaming nagising, muli naming nararanasan ang kagalakan, at kami ay excited sa mga gagawin mo sa araw na ito. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay at handa na pong aming mga puso sa pagpapahayag ng inyong salita at nawa matanggap namin ang mayamang biyaya ng inyong salita. Gamitin mo muli ang iyong abang lingkod na maging daluyan ng mayamang mong biyaya sa umagang ito. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. So ang topic natin sa umagang ito ay Act upon the Lord. Act upon the Lord. Na kailangan isapamuhay natin, paniwalaan natin, i-act natin, isagawa ang salita ng Diyos na ating tinatanggap. Sapagkat kapag narinig natin ang salita ng Diyos at hindi siya nag-iwan ng revelation sa atin, wala na yung nag-challenge sa atin para i-act, isagawa ang mga salita, mga revelation na tinatanggap natin. So, act upon the Lord. And the key passage dito po sa aking pagtuturo ay nasa Gospel of John, chapter 6, verses 1 to 13. So, mahaba-habang basa ito, John 6, verses 1 to 13. And I will read from the New International Version Bible. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Verse 3. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. Verse 5. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, meaning Philip, for he already had in mind what he was going to do. Verse 7, Philip answered him, "It would take more than a half year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Verse 10, Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish.
When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Blessed be the reading of the word. So makita kaagad natin ang relationship ng topic natin sa verse na ating binasa. Doon sa verse na binasa natin, may mga iba't ibang revelations, ano? As you go along line upon line, precept upon precept, sa John chapter 6, makikita mo na agad dito ang mga very powerful na revelation. Ang una dyan ay a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. So ang attraction, kaya ang tao ay sumusunod. Kaya ang tao ay talaga namang thousands and thousands of them ay sumusunod sa Panginoong Jesus dahil nakita nila yung mga signs ng kanyang mga pinerform. Nakita nila yung mga signs at yung kanyang pinerform na mga healing, kagalingan sa may mga sakit. At malimit kapag natapos na actually ang Panginoon sa kanyang ministry, siya ay humihiwalay para magtungo sa bundok, malimit sa tuktok ng bundok. Kasi kung pupunta tayo sa Israel, marami talagang mga hills, mountains na kaya kilala. Pag dinaanan mo yung mga hills and mga mountains na yan, sasabihin, diyan nangyari yung ganito, diyan nangyari. Para bang lahat ng bundok may istorya sa Biblia. Kasi malimit, lalo na sa New Testament, laging ang Panginoon Jesus, pag nakatapos siya ng isang revival activity, isang activity na nakapagdulot ng revival, nakapagdulot ng great manifestation of His power and anointing, umaakyat siya sa bundok. Kaya ang mga tao ay sinundan pa rin sila. No? So Jesus went up on a mountainside and sat down with His disciples. Ang daming taong sumunod. Bakit ang daming tao? Sapagkat Jewish Passover Festival po ito. Ang Passover Festival ay isa sa mga major festivals na ino-observe. Alam naman natin ang nangyari sa Passover. Kaya ito ay 1 week. Ang Passover celebration ay 1 week na celebration para alalahanin lang nila kung paano sila iniligtas ng Diyos sa panahon ng mga salot, mga plagues, I should say, sa Egypt. So, ang daming tao, kasi usually, alam nyo na, parang nung araw, pag piyesta sa bayan, yung mga taga-baryo ay pupunta lahat sa bayan. Hindi na ngayon, kasi pati baryo ngayon may piyesta na, kaya nga may baryo fiesta. Diba? Pero nung araw, dahil wala namang baryo dyan sa Israel, ang capital, ang Jerusalem, ay para bang, festival ngayon sa Jerusalem o sa Israel, Passover Feast, punta lahat tayo sa capital ng Israel, Jerusalem. At malimit, dahil sa sobrang dami ng tao, ang mga tao ay naghahanap sila ng mga hindi nila na-experience sa mga lugar nila. At yung ministry ng Panginoon ng pagpapagaling sa may mga sakit, para bang very rare, madalang nilang nakikita sa kanilang lugar. Kaya, yun ang dahilan na libo-libo ang sumunod sa Panginoon. Nung nakita ng Panginoon ang mga tao napakarami, tinanong niya si Philip, ng isang tanong na katulad nito, "Where shall we buy bread for the people to eat?" Saan tayo bibili ng pagkain para mapakain natin ang mga tao? Ang ganda nung sinabi sa verse 6, tinanong niya ito, pero alam na niya
Tinanong niya ito para subukin si Philip. Pero meron na siyang naisip na dapat gawin. Kaya sumagot si Philip at ang sabi niya, it would take more than a half a year's wages para pambili ng tinapay upang ang bawat tao ay magkaroon ng isang kagat lang, just a bite, to have a bite. Hindi sinabing para mabusog sila. At sumagot ang isang disipulo, si Andrew, at meron na siyang dalang bata. Sabi niya, here is a boy. Na meron siyang 5 small barley loaves. Okay? At malamang, dahil Passover feast ito, hindi ito yung malalaking tinapay kasi hindi natin isipin na pag barley loaves, ito yung mga tasty bread nating o sliced bread na malaki. Hindi po ganon. Kasi walang hindi leavened ang tinapay nila. So maliliit lang talaga, small barley loaves. And 2 small. Anong nakita nyo? Dalawang word na common. Yung word na small. 5 small barley loaves and 2 small fish. Pareho small. But how far will they go among so many? Pero ano naman ang aabutin nito sa napakaraming tao? Pero nakita na ng Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin beforehand, bago niya tanungin si Philip, bago niya makausap si Andrew. Anong utos niya? Have the people sit down. Paupuin ang mga tao. At napupuntahan naman natin itong Mountain of Multiplication. Kung saan nagmultiply yung 5 tinapay at 2 isda. Sa Tabga. Okay? Tabga. At nung kinuha na yung 2 isda at 5 tinapay, anong ginawa una ng Panginoon Jesus? Pinaupo sila, maraming damo daw sa lugar na yon, at ipinagpasalamat ang tinapay at ang isda. At nung naipagpasalamat niya sa ama niya, na ama din natin, at saka ipinadistribute sa mga disipulo amongst the 5,000 men. Men lang po yan. Okay? So, kung tutuusin, kung 5,000 men, at dala nila ang mga misis nila. So, 10,000 yun. Okay? At kung meron silang at least 2 anak o 3 anak, at least 15,000 katao ang nandoon. No? Or more than that. Di natin alam. Pero usually, hindi lang naman men ang followers ni Jesus. Kung babasahin niyo pa ang Bible, may mga babae din siyang mga followers. Actually, ang ilan sa mga naunang nag-evangelize ay mga babae na naka-witness sa kanyang resurrection. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang ito 5,000. Pero habang dinidistribute nila sa mga tao ang tinapay at ang isda, ay nagmultiply at lahat ay nabusog. Kasi ang sabi po doon, and distributed to those who were seated as much as they wanted. Alam niyo ba yung word na as much as they wanted? Parang buffet yan, di ba? Eat all you can. Dalawa lang ang choice nila, tinapay at isda lang. Pero only. Only bread saka only fish. Di ba? Uso na palang unlimited nung araw. Then, ganon din ang ginawa sa mga isda. Sa verse 12, sabi niya, when they had all had enough to eat, at nung sila ay nasatisfy na, nabusog na sila, sinabi niya sa kanya mga disciples, kolektahin ninyo yung mga tira na mga piraso na mga leftover. Kinakailangan walang masayang. At sila ay kinolekta nila ang mga natira
at nakakolekta sila ng 12 baskets with pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. 12. Ano ang pinagsimulan? 5 tinapay, 2 isda. Nakakain ang 5,000 lalaki, hindi pa sinabi kasama ang mga babae at mga anak. Nabusog sila at meron silang kinolektang mga leftovers na 12 baskets. Ang basket po doon, hindi po ito yung basket na pamalengke ha. Ang basket doon, alam natin yan, yung pangbukid, yung gawa sa kawayan ba yan? Basta, gawa sa bamboo. Malaking basket. Yun ang sisidlan ng 12 baskets full of leftovers. Ito na. Ating tignan na ang laman, nilalaman pa nitong revelations na ito. Act upon the Lord. So yung binasa natin sa first dyan, sa John chapter 6, verses 1 to 13, una nakita natin ang hungry multitude. At merong hungry multitude at merong meager food supply na 5 loaves of bread and 2 fish. So dalawang magka-extreme na eksena na katotohanan. Isang gutom na multitude na dami ng tao at isang meager food supply, isang food supply na hindi sasapat. 5 tinapay, 2 isda. And let these loaves and fish represent your own limited financial resources. Parang karugtong pa rin ito, kaugnay na related pa rin sa iniwan kong topic sa last 15 devotionals. No? So pinapakita rito yung 5 tinapay at 2 isda ay nagre-represent ng ating sariling limitadong pinansyal na kakayanan. So you may look at your finances and think how insufficient they are to meet the needs you face right now. Para bang ang daming needs, ang daming financial obligations, pero ito lang ang available na funds to settle all your financial obligations. You may look at your limited income. So tinignan mo na ang mga bills, ang mga bayarin, at ito lang ang perang meron ka. Tinignan mo naman ang limitadong income mo. Okay? And your small offerings for the work of God. And you wonder, what can my small gift do to meet such a great needs as evangelizing the whole world? Para bang itong ang pera ko hindi pa sapat sa pambayad ko sa mga bills ko, ang income ko ay hindi pa sasapat para punuhan ang pangangailangan ko, meron akong kaloob na proportionate sa aking financial na standing. Pero minsan ang tanong natin, sa maliit na ito, paano naman ito matutugunan ang napakalaking pangangailangan para sa pag-evangelize ng buong mundo? But the little boy with the bread and fish gave his limited resources to Jesus. Ngunit yung batang lalaki, na may baon na tinapay at isda, ay ibinigay niya ang limitadong resources niya sa Panginoon Hesus. Tayo po ay inilalarawan dito. Gaano man kalimitado ang ating mga resources, pagkatiwala mo na, ibigay mo na kay Lord yung limitado. Kasi kung kakainin ng bata yon, maaring siya lang ang nabusog. At kung may kasama pa siya, malamang, kasi kung little boy ito, ibig sabihin, hindi naman siya pwedeng lumakad na hindi pa siya 13 and up. Diba? At kung bata ito,
mas bata sa 13, malamang may kasamang mga magulang. So sabihin na nating silang tatlo ang kumain o maaring yung tatay lang ang dala niya o siya, baliktad maaring siya ang dala ng tatay niya. So dalawa lang sila. So yung 5 tinapay at 2 isda ay sapat lang. Maliliit ito Sapat lang sa kanilang dalawa. Pero kung kakain silang dalawa ng tatay niya or kung siya lang talaga, yung maliit na batang lalaki, ay para sa kanya lang yon. So merong 4,999 na lalaki na hindi makakakain. Kaya yung kanyang limitadong resources ay ibinigay niya sa Panginoon Jesus. Okay? And the Lord took them. Tinanggap ng Panginoon Jesus and praise God for His supernatural provision and multiplied the food until there was abundance. Okay? Nakita natin ang isang pambihirang kaganapan sa Biblia na minultiply ang food, ang tinapay at ang isda until ang bawat isa ay nagkaroon ng supernatural abundance. Not only was there enough for more than 5,000 people to eat and be satisfied, maliban dun sa nasatisfy ang 5,000 men, there were 12 baskets for food left. Meron pang 12 baskets na pagkain na natira. How would you like God to multiply what you give until all your needs are supplied with 12 baskets left over? Diba? Gusto mo mangyari din sa buhay mo yon? Na ang Diyos imumultiply niya kung ano man ang ibinigay mo sa Kanya. Amen? At pagka minultiply niya yung maliit na binigay mo sa Kanya, meron ka pang iuuwing 12 baskets left over. Napakaganda po nitong pinag-uusapan natin. Kaya, alam niyo, sabi ni Pablo, dineclare po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 9, 10, and 11. Now, sabi nga ganon, He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Verse 11, ito sabi, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Dahil may isang nagsakripisyo ng kanyang baon, 5,000 kalalakihan ang nagpasalamat sa Diyos. Dahil siyang nagsusupply ng seed to the sower. So ano lang pala tayo, kung yung ating ibinibigay pala ay supply din niya. At yung mga kinakain natin ay supply din niya. Kaya sabi niya, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Alam mo, ang isang generous na tao, hindi mo na yan hindi na mawawala sa kanya yan. Hindi yung generous siya ngayon, bukas madamot siya, hindi. Pag generous ang tao, generous na siya all the way. Kasi pag generous ka nga, isusupply uli ni Lord ang mga pwede mong ibigay sa susunod. At hindi lamang yung sinusupply niya, yung ibinibigay mo din sa susunod na araw. Sa isang banda naman, isusupply din niya, pakakainin ka din niya. He supplied the seed, okay, to the sower, and He supply food, okay, for us to eat. So that we can be generous on every occasion. Anong karugtong? And through us, at sa pamagitan natin, your generosity will result in thanksgiving to God. 2 Corinthians chapter 9,
verses 10 and 11. When you give from your limited resources, believing God for His supernatural provision in your life, He will supply, He will multiply back into your life His abundance. Okay? Huwag natin kalilimutan yan. If you are to claim the promises of God then, like the little boy, katulad ng malit na bata na merong 5 tinapay at 2 isda, you must step out in faith. Hindi mo kayang ibigay, ipagkatiwala, i-turn over yung maliit na limitadong resources mo pag wala kang tiwala sa Diyos. Pipilitin mo pa rin na ikaw ang mag-manage sa limited resources mo. Alam mo naman palang kulang eh. Hayaan mong si Lord na ang mag-manage sa maliit mong resources. Kaya, kailangan alisin na natin ang ating pansin sa ating mga sirkumstansya. At yung laki ng ating mga obligasyon, mga pananagutang pinansyal, at ibaling na natin sa supernatural provision of our Almighty God. And the time for you to act upon God's Word is now. Ang oras na ibinibigay sa atin para isagawa ang pagsunod sa salita ng Diyos ay ngayon na mismo, mga kapatid. Okay? Sabi ko sa inyo, hanggang kahapon lang yung ating supernatural provision topic, pero kita nyo pa rin, habang itinuloy ko, sabi ko, other topic na nga sana, pero nag-flow pa rin, papunta pa rin doon sa iniwan nating nota, iniwan nating pangungusap sa nakaraang 15 devotionals natin. So, tandaan natin po ang ating topic ay we need to act on God's Word. Kailangan na nating isagawa, act upon God's Word. Okay? At itinuro ko na po ang linalaman ng mga usaping ito. So, let us make this declaration again. Lift your hands and prophesy and make this declaration. I am taking my eyes off and my financial circumstances and focusing them onto the supernatural provision of the Almighty God. Okay? I am taking my eyes off my financial circumstances and focusing them onto the supernatural provision of the Almighty God. So help us, Lord God. Amen. I hope, I pray na meron kayong natutunan, and I continue to declare the protection and blessings of the Lord today in the name of Jesus. Again, mamaya po 2 p.m. ang ating Hope Hour. Busy day ngayon, Thursday po ngayon. Mamayang gabi ang midweek service, Thursday, 7 p.m. So kita-kits tayo mga minamahal. Ito ang inyong kasama, Bishop Rene Along. Shalom.